Galingan mo pa! Kayo ang mga tunay na demonyo! Golden Takore, dinemanda yon ni Ma'am Nika yang si Waray kasi naglabas ng matinding paninira. Yun! Yan nga yun. Yan yung napakita ko sa live ni Kuya Alpha. Sinabihan ko si Kuya Alpha, Kuya, wag mo nang anuhin yan, pakialaman yan, baka madamay ka dyan. Tapos, ginawang issue nila Kuya Nasukir. Hindi kami nagkamali ng sinuportahan, Boss Ma, kayo ni Bungo Solid at Continuous. Thank you po. Si Lord, sana hindi grupo nila Nasukir yung binabanggit ni Nanay Susan. Hindi daw po, hindi daw po. Iba daw po yun. Kasi wala na ako dun eh. Wala na ako sa Kulaong Nation. Nung nangyari yan. Ayun. Wala na ako dyan. Kaya hindi ko na maalam yan. War, Lala, Boss Mac, ginamit talaga ni Kulaong mga kilalang tao para mangukal. Daya kay Boss Manny Pacquiao at Pamilya Marcos. Tama. Ayun. Eto, play pa natin to. Yep. Sa isang buwan. Yep. Wow. Wala na ba akong gagastusin? Grabe. Tapos yung mga presidente ng FFCI, magkakaroon daw ng mga charity, mga may sakit. Anong umayaw ako? Lalo na dyan sa, tinira talaga ako. Ginamit nila itong isang pilantod na babuyin ang pagkatao namin. Nakausap niyo na po yung pilantod na yan. Noon. Naghumingi siya ng pasensya sa inyo? Or Hindi. walang nangyari? Walang naging ending? Humihingi na sorry. Ngayon na. Nung manalo kami at makukulog na siya, nihintay lang namin. Pero makukulong siya. Yun ang ng abogado. Gumastos yung mga tao eh. Kaya daw ako nagkaroon ng pera, tinigok ko asawa ko. May cancer ang asawa ko. 'Di ba? Ganon sila kawalang hiya. Utos yan sa taas. Ganun talaga. Pyramiding yan eh. Nasa taas siya. Kung ano yung sinabi ng nasa taas, yun gagawin nila. Dumami ang mga scammer. Ginagamit nila yung mga OFW. Ngayon, tanong nila, Mami, saan po napunta yung mga binabayad naming member? Sagot ko sa kanila, guys, wala akong alam dyan. Sabi ko, wala akong sasabihin dyan. Kasi kayo din naman ang may kasalanan. Nagpaloko kayo, naniwala kayo. Pero hindi nyo pinaniniwalaan yung SSS na pagtandayo kahit na anong mangyari. Meron kayong matatanggap. Gobyerno yun. Oo, kasi sa Amerika, bakit yung matatanda doon, mapipera? Kasi talagang naguhulog, talagang tinatanggalan kami para pagdating ng araw, meron kayo. Ang nakakaawa dito, 30 years na ang mga OFW. Nakapag-ipon. Nang dahil sa mga mali-maling desisyon na tiwala, investment, kuno, natangayan sila. So, ibig niyo sabihin, sobrang dami talagang na biktima ng mga tao to. Sabi niyo nga, ang member ay nasa 100,000 plus, di ba? So, sabihin na natin na iba't ibang country. Lahat na yun. Lahat Oo. na. Pero ano po yun, sa 100,000, do you think lahat sila naloko? Marami. Ay po, tragis. Konti lang inasalba. Kaya nga, di ba, naging ganib yan. Sa bagay po, kasi, tama. Kasi at the end of the day, kung mapapansin nyo, no, ito rin yung napansin namin sa kanya eh. Lagi niyang sinasabi na marami daw siyang connection, marami siyang ganto, ganyan. Pero napatunayan namin, wala talaga. Wala siyang kilala. Bibig lang, this is all him. Na kumbaga, yung totoo, wala talagang may kilala sa kanya. Magaling lang siya, mangdenggoy sa ganyang pamamaraan. Marami doon na denggoy sa Hong Kong. Shit. Sa Bahrain, sa mga ganyan. Sa Amerika lalo. Sa Hong Kong, marami po talaga. Kasi nga, yung FFCI doon, matibay talaga yung FFCI doon. Kasi alam niyo naman, ang Hong Kong, maraming Pilipino dyan. Every Sunday, talagang nagkikita-kita yung mga yan. Talagang matindi ang FFCI dyan sa Hong Kong. Kahit na, mababa lang ang kanilang mga sinasahod. Talagang nakakalikom sila ng malaking pera. Ang alam ko nga nun yung para sa 1 million sacks of rice noon, nakalagpas 100,000 sila Tol Jojo Tol Jojo de Guzman. Yun ang alam ko. Talaga yan? Marami po talaga nakuha dyan sa FFCI Hong Kong. Nila yung pera na yan. Ambisyon niya. Yung casino. Oo nga.
So, nagkapera siya talaga. Maraming Marami pera. din talaga noon. Naubos lahat. Ito ga ang natatawa ko, no? May mga pinag-aralan, mga Pilipino. Naniniwala kayo na ang nanay niyan, Reyna? Ng Cordillera. Sabi niya eh. Oh. Sabi niya, Mm-mm. ayoko sanang idawit ang nanay, Mm-mm. pero kasama siya sa nanloloko eh. Kaya pala kahit si Fuji News, yan, hindi ko alam yan. Pwede nyo ba ikwento yan ng konti sa amin? Wala kaming idea dyan sa part na yan. Kasi pati nanay niya, uma-agree sa anak niya na siya ay naanakan. Pero gawa-gawa lang yun. Kwentong kutsero. Kasi magkamukha sila eh. Paano? Gumamit daw ng dalawang pagkatao si boss. Normal. Dito ay saya. Ako magkukwento na. Opo. Aking lang. Huwag mo nang, Yes po. huwag mo naman hindi ba? Peke lang daw po siya na Marcos. Hindi daw po siya totoong Marcos. Ay hindi. Napapatunayan niyan kasi lumawa na ako ng affidavit. Opo. Doon sa Bugado at ipinadala dyan ni Major Dilin. Opo. Ewan ko kung natanggap na. Wala pa po Kung yun natatanggap. lang, kung yun lang, ang magiging rason, ayun pinagdala na namin. Nag-affidavit na ako. Opo, kasi daw po, yung mga Marcos daw, hindi daw po nagsasalita. Kung totoong kamag-anak nila yan, si Francis Leo Marcos. Kasi, ibig sabihin, kasi ano yan, totoo Marcos talaga siya. Hindi man nila tanggapin. Opo. O tanggapin nila. Yun nga po yung masakit. Kasi yung mga ngayon na bata pa ako, Opo. at matanda na si mga 50 ang mahigit kayo. Opo. Nagkaroon ka. Siyempre, sa Maynila, tatrabaho, ang mundo naman, mag-islas, hindi nato dyan, no? Yes po. Nagkakilala kami doon. Opo. O, Opo. mga panahon na yun, bata pa ako. Opo. Siyempre, iniisip ko yun, kasi minsan pag umibig ka, wala naman din sa edad. Eh. Totoo po. Totoo po. Ngayon, yun na, kasi nung ako ng mga trip, Opo. hindi naman niya ako pwedeng pakasalan kasi Yes po. tawag yan. Yes po. Opo. Naiintindihan ko po. Ngayon, nung panahon na mga 3 months in Sento, meron naman talagang lumiligaw sa akin na mahal ako. Oo. Yun nga, yung pinagtuhanan ko ng edad ng pangalan niya, Opo. inako naman siya. Opo. Opo. Ayan, normal mangusin ang pinanganak ko. Opo. Pero nung 17 na siya, Opo. kinento ko yung totoong pagkatao niya. Opo. Hinanap niya yung tapos nung nakita niya doon, si Madam Fortuna, Baby Barba. Hindi ko Opo. ng kwentuhan dito dahil hindi naman kami Yes po. Yes po. Opo. tinilala naman siya, tinanggap. Opo. Kaya mula noon, Opo. nung mga 1997, ginamit niya yung pangalang Opo. Francis Leo Marcos, akong nagbigay. Opo. Opo. Ayun na rin na ginamit sa passport niya. Opo. Hanggang ngayon, Opo. yung pangalan ginagamit. Lumabang pa nga yun ng senador, hindi lang natuloy dahil pinag-sinundan yun. Yun ang ano. Opo. Kaya hindi na masamang Eto kita nyo, di ba si Kulaong nagagalit kasi nadadamay daw nanay niya, si Jam Mangusin. Meron ding sinabi na sana daw wag na idamay ang kanyang nanay at ang kanyang mga kapatid dahil daw po wala daw alam itong mga to sa nangyayari sa buhay ni Kulaong. Ayan, katulad niyan, Jam Mangusin, kay Pastor Jam, ayan, merong audio recording na lumabas, boses ng nanay mo, kausap si Yama. Siguro dapat hindi mo sa amin sabihin yon na natadamay nanay mo. Kay Yama mo sabihin bakit inilabas o bakit ni-record yung tawagan ng nanay mo at ni Yama. Ba't nila ni-record, di ba? So ngayon, na-record, di nalalaman natin. Narinig natin, ito, istorya ng buhay ni Kulaong daw galing sa nanay niya. Pero mo, yan ang kwento ng nanay niya. maging Marcos siya dahil talagang Marcos. My God. Trilyonaryo ka? Kaya talagang madadamay si Nanang Remy.
Bakit ang anak mo sa public school nag-aaral? Gamit na gamit si Manny Pacquiao mula noon hanggang ngayon. O ngayon, supalpal, di ba? Totoo po ba talaga yun? Like, paulit-ulit nilang ginagamit si Manny? Paulit-ulit kasi si Manny Pacquiao, hindi naman siya pinapansin, walang alam. Yun. So, Buti na lang nasanay pala. na siya ng ganon. Buti na lang pala na interview Diba? ko talaga. Oh. Kaya nga sabi ko, believe ako dito. Salamat. Kasi para sa akin, it's time na makasuhan yan. At kailangan lang talaga ng taong tatapatan. Sinasabi Katarantaduhan niya, talaga. di ba? Oo. Hindi ako, madam, alam nyo, buo ang loob ko na wasakin ko talaga to. Dulo. Wala akong pakialam dyan. Kumbaga, siguro, Norman, nakikinig ka naman siguro, no? Iniisip mo siguro na baka uulitin ko lang, katulad ako ng mga nagreklamo sa kanya, na hanggang dyan na lang. Ay, ako po, at kasama ng aking pamilya, hindi talaga. Hindi namin titigilan niya. Kasi iba na yan. He Iba needs na. to go inside. Kasi madami ka na masyadong naaargabyadong tao. Ito, tulad nito, si Mami Susan. Tingnan nyo ho, mga kahombre ko, kung gaano kaawa-awa ang tao na ito. Sabihin na lang natin na, bakit ka naloko? Ang bilis mo naman maloko. Madali ho kasi magsalita dahil ang mga OFW din kasi magulang ko eh. So I understand. Ang mga OFW, mga kahombre ko, syempre, sa tingin ko si Mami Susan, isa siya sa mga naunang mga OFW. Kasi nanay ko rin eh, isa sa mga nauna sa Italy. 35 years sila sa Italy. So I understand kung ano yung feeling mo. Iba kasi, no, mga kahombre ko, baka hindi nyo naintindihan, pag nasa ibang bansa kasi, una sa lahat, lungkot. Tapos, makakaramdam ka rin ng naho-homesick ka. Naghahanap ka ngayon ng mapaglilibangan mo upang kahit papano ma-feel mo yung Pilipinas at maging updated ka kung ano nangyayari. Diba? More or less, diba? Medyo. Nakahanap ngayon, si Parang Mami grupo. Susan, ng isang grupo, yan, FFCI in this case, and at the same time, nakahanap pa siya ng kanya mapapanood sa YouTube. At doon, nasakluban siya ng At saka katarantaduhan. nung panahon na yon, kamamatay lang ng asawa ko. See? So, Kamamatay ng kapatid ko. Nung makita ko siya na parang nalilibang ako talaga. Hindi ko napansin na nalulunod na ako ng kabibigay, Ayan, di ba? Sa inyo rin lumabas. Nung magising ako na sa katotohanan, Late na. Nangyari di na. ba? mga Nangyari na. Kaya umayaw ako. Pero hindi ko akalain ang pag-ayaw ko Babastasin magiging dahilan para maghirap ako, maging homeless ako. Tas Katulad ng ginawa sa amin sa nung umalis kami sa Kulaong. Oh. Kung ano-ano sinabi sa amin ni Kulaong, 'di ba? Umalis kami. Nagpaalam kami ng maayos. Sinabi namin hindi na kami sinabi ko hindi na ako magba-vlog. Yan ang sinabi ko noon, hindi na ako magba-vlog ng tungkol sa kay FLM. Kasi nga sabi ko aalis na ako. Hindi na kami basta wala na, hindi na ako magla-live, hindi na ako magba-vlog ng Kulaong. Eto, hanapin ko lang yung video. Ang ginawa nitong si Kulaong, kung ano-ano pinagsasabi sa amin. Saan ba yun? Merong yan eh. Nako. Naku, wala dito. Baka na ko na okay. Ayan. Ito yung sinabi ni Kulaong. Gusto ko makita yung sinabi ko na hindi na ako magbablog ka ako ng FLM.
Teka, ano nga ba pangalan nun? 14 vloggers. Hanapin ko lang po para maano natin, ma-play ko dito. Ano nga ba title nun? Teka lang po, hanapin ko lang kasi maganda yun eh. Na ano, mapakinggan, madinig yung sinabi ni Kulaong. Naku, hindi ko nakita. Vloggers. Tignan ko nga yung vloggers. Wala din dito. Sayang, di ko siya makita. Maganda sana eh, ma-ano yun eh. Ma-play. Kasi andun yung mga sinabi namin. Tignan ko nga ako nandito. Yung mga sinabi namin na dahilan kung bakit kami umalis, bakit hindi na kami magbablog ng FLM o hindi na kami susuporta kay FLM, mga ganun yun eh. Wala, hindi ko makita. Sayang, sayang. Ito, reunion to eh. Ito, reunion. Mga reunion namin to eh. Oh. Ayan oh. Yung mga reunion pa namin to noon eh. Oh. Jojo de Guzman, Macber, Papa Trix, Don Roberto, si Jorik, si PJ, ay si Nanay Ebing yan. Oh, ayan oh. DJ Byron, ayan, saya-saya namin noon pag nagkikita-kita kami. Sayang, hindi ko makita yung video. Ito yung nakita ko lang. Ito lang yung nakita ko eh. Nandito yan sa intro, yung sinabi ni Kulaong sa amin. Ayan. Bakit? Kasi nakikita nyo na nagwawala yung tao sa pag-support kay Francis. Gusto nyong makuha yung atensyon nila. Huwag kayong magpakayong poker ito. Mga hinayo pa kayo. Baka magbayad pa ako rito. Patay ko na lang kayo eh. Joke lang yun. Got nyo? Ayan si Nanay Susan, no? Oh, kita niya sinabi, magbabayad ng tao para daw ipapatay kami. Ayan si Nanay Susan, no? Sa pinakataas, katabi ni Ate Victoria. Yan. Yan yung mga sila yung mga natira noon. Si Freedom USA, hindi po kasama sa 14 vloggers yun. Hindi po namin naging kasama yun. Ayan. Si Nanay Susan naiwan dyan, no? Tapos dyan sa live din na yan,
pinasabihan kami ng kupal kila Nanay Susan. Sayang di ko makita yung ano, yung video ng sinabi ko. Ang tanong, ano ang karapatan Hmm. ng mga taong ito para babuyin ako? Tumulong ako. Pero hindi ko nasagot at mga tuition pinang anak ng pa-ospital. Meron pa yung nandyan sa cellphone ko. Mami, may sakit ako, padalan mo ako. Sino po yan nag-message na yan? Isa sa kanila. Ang kwento niya sa mga tao, yun daw anak, hindi ko sinasabing totoo. Mm-mm. Yung anak ni Epelem na anakan sa Saudi, anak niya daw yon, inampun niya. Ang sagot ko sa kanya, ibigay mo doon sa trilyonaryo. Kung totoo yan, Mm-mm. may karapatan ng bata Mm-mm. na guminhawa at mapunta doon sa lola ng Reyna. Di ba? Okay. Nung isang linggo, nung Pasko, nangihingi na naman. Ang nakakatawa, asap pa. Pinabasa ko sa kapatid ko. Binibigyan nyo kasi yan dati, di ba? Dati, Grabe. makagago, wala na ba akong karapatan huminto? Ano sila? Pamilya ko? Kaya nga po, isa din po yan sa lesson na dapat Mm. dadalhin nyo habang buhay. Kasi lehitimo, eto, lagi ko tong sinasabi even sa mga videos ko. Bago sana tayo tumulong, mas maganda na tulungan muna natin yung bakuran. Sarili. Bakuran muna. Ayusin muna natin kung Mm-mm. ano ba. Kasi sigurado may butas yan. May something na problema. Mm-mm. Ilaw ng bahay mo, hindi okay. Hindi ho possible yun eh. Para sa akin natutunan ko. May isang malaking tao na nagpaliwanag sa akin yan. Kaibigan ko siya. So sinabi niya sa akin, instead na tumulong ka sa iba, sakto lang kasi pera mo, hindi ka naman mayaman eh. Mm-mm. Sigurado may pundido sa ilaw ng bahay mo. Paltan mo muna yon. Tapos tingnan mo kung may matira pa, baka sakali kaso, paano naman yung mga kailangan mo? Baka kailangan mo ng bigas. Yun ang hindi pagkain. nila naiintindihan. Nagsosolo ko. Kaya nga nung sinabi nila, Mami Susan, maawa ka naman doon sa taong may kapansanan. Naawa kayo nang binaboy ako, pero hindi kayo naawa sa akin. Nag-iisa lang ako. Ako lang naghahanap buhay para sa sarili ko. Nawalan ako ng trabaho nang dahil sa kawalang hiyaan. Wala ba akong karapatan na umayaw sa member? Para silang mga magnanakaw sa bulsa ko. Dinadalaw siya sa kulungan, nababastos. Paano? Sinong nadalaw sa kanya sa kulungan? Iba't ibang babae. Ano po yan? Mga followers niya rin? Followers. Mga OFWs din ba? Mm-mm. Okay, tapos? Nababastos daw. Nino? Ni Kulao. Okay. Paano nababastos? Minumura? Nahalikan. Okay, nahalikan. Yung gumisa, nagbablog siya. Alam mo, nakakababa ng uri ang tingin niya sa mga babae. Yun! Yes. Nagbabayad ka ng babae para paligayahin ka. Ikakamera mo kung paano mo tawaran na parang tilapia. And very proud pa siya. Ayoko ng ganon. Ginagawa niya pa rin yun hanggang ngayon. More or less, Oo. ganyan pa rin ang gawain niya. Itong mga taong to, hanggang May nagsabi sa akin doon sa Bali Hotel, gabi-gabi daw po, confirmed, meron daw talaga. May nag-comment dito nun eh, di ko lang matandaan pangalan. Sinabi yun. Syempre, sa live sinabi, tapos parang hindi naman natin makukumpirma, di ba? Pero, doon sa nakaka-chat ko, sinabi nga, totoo. Kaya pala si Kulaong, hindi na nag-chat paggabi. Hindi na nagla-live paggabi. Kasi kung si Kulaong, di ba, napansin nyo yan nung dati kung mag-live yan. Kada alas 12 ba? Basta matagal. Alas 10 ba? Hanggang alas 3, ganun. O alas 10 hanggang alas 2, alauna. Di ba hindi na nagla-live? Nung mga nakaraang araw na lagi siyang nasa norte kasi ganun pala ginagawa. Merong mga pawok. Mga walker. Talagang parokyano si Kulaong nun. hanga sila. Binababoy na kayo ng harapan. Yun ang hindi ko maunawaan. Hindi, madam. Si Nanay Ebing nga, imagine niyo yun, si Nanay Ebing, napakatanda na nun.
senior citizen na. Mami Ebing ang tawag niya sa live. Pero kapag pala sa chat, naku po, putya. Kasi si Nanay Ebing kamukha ni ano eh. Ano pangalan ng artista na ano na Kuya Hendrik, baka kilala mo yun yung artista. Dati siyang Playboy magazine cover ba? Parang ganun. Tetchi Agbayani ba yun? Parang ganun ang datingan ni nanay nung bata. Yun yung parang utog na utog si Kulaong doon sa kay Nanay Ebing noon. Pero tanda na nun si Nanay Ebing, tanda na nun. Biruin mo, ganun ang kumbaga ganun ang kamanyakol ni Kulaong. Tetchi Agbayani nga yata yun, yung kamukha ni Nanay Ebing. Nabudol niya lang talaga si Mayo kasi nagpakilalang Marcos at tagapagmana. Saka marami pang pera nun si Kulaong. Kabibigay lang ng 300 million. Di ba si OFW Macau? Di ba si Tulfo Macau OFW call out na yan? Pwede.